Hello mga papa, what's up? Kakonvoy King Papa Bench is back. So good morning mga papa, ano? For today's video mga papa, tuturo ko sa inyo kasi yung ating taco machine nag-error. Umagang umaga nag-error po siya. Hindi siya mabigin country, wala as in ano siya. Ang makikita lang natin dito sa taco machine natin ngayon yung ano lang, yung kilometrahe lang. So as in totally wala siya. So nag-error po siya mga papa, ano. Ngayon, ituturo ko siya sa inyo kung paano ang maganda. So ang tanong doon pagka ganitong scenario, kung mag-error yung ating taco machine at nasa loob yung ating taco card, ang tanong diyan ay pwede ba tayong bumiyahe? Pwede bang mag-drive kahit ang taco machine natin ay sira, may problema? So yan ang ating pag-uusapan ngayon mga papa, kaya let's go! So yan yung ating taco machine mga papa, no? Yung tachograph machine natin. So i-switch on lang natin yung ating susi para magtuloy-tuloy yung kanyang liwanag sa kanyang screen. So ang oras natin dito ngayon ay 6:52 August 28 2025, 6:52 in the morning. So ganyan po ang nangyari sa ating taco machine mga papa. So nag-error siya, as in wala kang, hindi mo makikita yung resting time, although siguro mga 12 hours na akong naka-rest, kaya pwede nang mag-drive nito. So wala talaga siya, wala. Ito lang, arrow down, arrow up lang yung makikita mo sa kanya. Puro ganyan lang siya. Ayan, ito yung mga previews natin kahapon. Yan yung mga previews natin kahapon. So ganyan lang siya, yan lang yung makikita. Wala siya. Kung i-okay mo naman, ayan, no. So nag-error siya kahit sa driver 1, kahit along press natin yan, wala siyang reaction. Driver 2, wala ring reaction, wala. So nag-error siya mga papa. So yan yung ating pag-uusapan ngayon, kung ano ang rules pagka ganyan na nag-error ang ating taco machine, tapos kailangan nating magtrabaho, kailangan nating bumiyahe, kailangan nating mag-drive. So yan ang ating gagawin dahil kasama po yan sa rules ng taco. So ngayon mga papa, dahil nakita na natin yung ating taco machine, so ang ating pong taco card ay nandoon din po sa loob mga papa, no? Hindi siya mahugot, although mag-print out ka, wala rin talaga, as in wala, hindi mo siya magagamit. So ngayon mga papa, ang tanong kung pwede bang mag-drive, pwede bang magtrabaho, pwede bang itakbo yung truck natin or mag other works kahit may diferensya yung ating taco machine. Yes mga papa, pwede. Kasi kailangan nating i-deliver yung ating mga pangarga. Ngayon, ang problema nga lang, yung taco natin kasi hindi siya gumagana. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang rules niyan mga papa, no? So, may solusyon po yan. Ang turo po dyan ay kailangan mayroong kanito. Ito po yung taco paper. Ayan. So, ang pinakamagandang gawin dyan mga papa, dyan sa taco paper, magmamanual po tayo. Yan, allowed po 'yon, Tapos ito pong ating taco machine, ang pinakauna po nating gawin diyan ay itawag kaagad sa ating disponent or sa ating fleet manager. Itatawag po natin kaagad yan dahil sila po yung magsasabi sa iyo kung saan mo po pwedeng dalhin na shop ang truck para magawa yung ating taco machine. So ngayon mga papa, ito pong ating taco machine, maximum 15 days lang po siya, hanggat hindi po siya nagagawa within 15 days, gagawa ka ng manual. So ito po yung manual natin. Ito po yung taco paper. Ayan, taco paper po yan. Pipilas po tayo dito ng kapiraso sa taco paper na to. Ayan. Pipilas po tayo dito mga papa. Yung likod nito, ayan. Itong taco paper na yan, ayan, may mga medyo hindi nga lang kung malinaw ang mata, kita naman. Ayan, meron yan siyang
diagram. Gagawa tayo ng diagram dyan para sa manual ng activities natin ngayon buong maghapon. Ituturo ko siya sa inyo kung paano gawin yan. Ayan. Pipilas po tayo dito. Siguro gawin natin dalawang haba. Ayan. Hanggang dito, magkabilaan. Ito po yung ating taco paper, bulbo po yan. Ayan. Although kahit po anong klaseng taco paper pa yan, Siemens, bulbo or ano pa man yan, basta taco paper po yan. Ayan. Pipilas po tayo dito hanggang dito. Puputol po tayo ng kapiraso nito para sa ating manual. Gagawa po tayo ng manual. Ayan. Ayan, nakapilas na po tayo mga papa, no? Magmamanual po tayo, susulatan po natin ito ng ating activities. So ngayon mga papa, ang rules, isa pa sa rules ng taco ay dapat lagi kang mayroong taco roll paper, yung ganito. Dapat meron ganito. So, teka, nakakasilaw yan. Ayan. Dapat meron ganito papa, no? Yung taco paper. At least dalawa. Hindi pwedeng isa lang ang ganito mong extra. Kailangan dalawa. Dahil nasa rules po ng taco yan. Once na ikaw ay nakontrol at nakatagpo ka ng isang pulis na mahigpit, talagang mabusisi, nakatagpo ka ng mahigpit na pulis at hinanap sa'yo ang taco paper mo, ang hahanapin sa'yo ay dalawa, hindi po pwedeng isa. Dahil kung isa lang ibibigay mo sa kanya or wala kang maibigay sa kanya na ekstrang taco paper mo, violation po yan. Di ko lang sure kung magkano ang penalties niyan. Pero violation po yan, either isa or wala kang ganito. Kailangan dalawa or higit pa sa dalawa ang extra mo na ganito, na taco paper rule. Dapat dalawa or mahigit pa. Kasi kung isa lang ang maipapakita mo, ulitin ko pa mga papa, no? Kung isa lang maipapakita mo, violation po yan mga papa. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, i-double check mo na yung taco paper mo kung ilan ang extra mo dyan. Kung isa lang yung extra mo, pwede ka nang tumawag sa disponent mo or sa fleet manager mo, or kung nandiyan ka man sa company ninyo, pwede kayong humingi nito na extra. At least siguro kung humingi na kayo ng ganito, mga 2 kahon ang hingiin niyo or 3 para marami kayong extra, mas maganda. Ngayon kung ikaw naman ay malayo sa inyo at talagang wala, pwede kayong bumili. Siguro nasa mga 5 to 10 euro na yata ang isang ganito sa mga gasolinahan. Nabibili po ito sa mga gasoline station. Nakakabili ng mga ganito. 5 to 10 euro yata. Kaysa mahuli kayo, makontrol kayo at wala kayong ganito, violation po talaga yan. Hindi ko lang po sure kung magkano ang penalties. Basta violation po yan mga papa. So kailangan meron kayong mga ganito. So ngayon, tara let's, ituturo ko na sa inyo, ipapakita ko na sa inyo kung paano ang gumawa ng manual para sa ating activities sa maghapon dahil sira nga yung ating taco machine. So let's go, turo ko na sa inyo. So ayan na mga papa, no? Ito na yung ginawa kong diagram para doon sa aking activities maghapon. Magmula nung nag-start ako ng shift, magmula nung pagbiyahe ko hanggang natapos. So ganito po ang paggawa ng manual na diagram sa taco in case na ang taco mo ay magkaroon ng diferensya or in case na pati yung card mo or naiwan mo or nawala or nasira. Ganito po ang gagawin natin. Gagawa po tayo ng manual. Naipakita ko na po kanina kung paano pumilas doon sa ating taco paper rule. Yan. So ito po yung ginawa natin. Ituturo ko po sa inyo. Ito pong una ay ito po ang aking pangalan. Nakalagay po dyan name. Medyo malabo nga lang po talaga ang mga print ng likod ng taco paper natin. Pero naaninag naman po yan. Ito po ang name. Pangalan ko po yan.
Tapos yung pangalawa, yung card number ko. Importante po yung ating card number ng Taco mga papa, ano? Yung Taco card natin. Dapat tanda natin yun, or meron tayong tawag dito, meron tayong ano nun, meron tayong picture ng ating Taco card para alam natin, matatandaan natin yung ating number. Tapos second ay third dito. Ito yung track number ko. Ayan, track number. So ngayon mga papa, itong kasunod niyan, yung 2, iwanan mo lang siyang blanco. Yung 2, iwanan mo siyang blanco. Dito tayo sa from. Kagaya kanina, from Norway, nandito ako ngayon sa Norway, nilagyan ko siya ng Norway. Pero itong 2, naka-blanco po yan. Yang 2 na yan, tsaka nyo lang lalagyan yan kung tapos na yung ship ninyo maghapon. Kung tapos na yung biyahe mo maghapon, tsaka mo lang yan siya lagyan kung saang bansa ka. For example, nasa Sweden or saang bansa ka pa, dito mo ilalagay sa 2. Yan. Itong from, itong unahin mo paglagay, kagaya kanina nasa Norway. Tapos dito rin naman ako nagtapos sa Norway, kaya nilagay ko rin dyan ay Norway. Tapos ang kasunod dyan mga papa ay yung kilometrahe ng truck natin. Ito yung kilometrahe ng truck ko kanina bago ako bumiyahe. At ito naman yung nag-end ako. Ito yung kilometrahe nung natapos na ako. Tapos pinaka-importante mga papa, ano, yung date. Ito yung petsa ng biyahe ko ngayon. Ayan, tapos ang sunod niyan ay ang signature. Kailangan may signature. Tapos ngayon, kung magtatanong kayo ng oras, ang oras po natin ay dito kukunin sa diagram. Ayan, may mga oras po yan. Ayan, kung maaninag ninyo, may mga oras po yan. Cycle po siya ng 24 hours yung oras niya. So ngayon kayo, nag-umpisa tayo ng 7 o'clock in the morning. Yung 7 o'clock na yan, nag-other works ako ng 5 minutes. Tapos, inangat ko siya kasi mayroon yan sa dito. Ito, driving, other works, availability, at saka itong isa ay rest. Nasa pinakababa po yung rest. Ganun din po dito, no? Driving, other works, availability, at saka rest. So nag-start tayo ng 7 o'clock kanina, ng umaga. Other works ako ng 5 minutes. So after ng 5 minutes, inakyat ko siya doon sa driving. So pag akyat niya doon sa driving, nag-drive ako hanggang 8. Pagdating ng 8, ibinaba ko siya papuntang other works. Nag-other works ako hanggang 8:30 ng 30 minutes. So after ng other works ko, ibinaba ko siya dito sa rest kasi naka-rest ako ng 1 hour. Kumain ako at nag-antay din ng panibagong order. Tapos yung rest ko ng 1 hour, umakyat na ako sa driving. Bumiyahe na ako. Nag-drive na ako ng hanggang 10:30. Yung driving ko ng 10:30, binaba ko sa other works. Nag-other works ako ng 30 minutes. Tapos, inakyat ko ulit siya ng driving. Yung driving ko na yan, dire-diretso na siya, dire-diretso hanggang 12:30. Hanggang 12:30 yung aking driving kanina. After ng 12:30, nakarating na ako dito sa parking. Tapos, pagdating ko dito sa parking, ng 12:30, ibinaba ko na siya doon sa rest. Dahil ang order ko ay bukas pa naman ang biyahe. So, ngayon, itong mahabang ito ay puro na yan siya rest hanggang dulo. Hanggang 2400. Puro na po yan siya rest mga papa, no? Kasi ito na yung pinaka-daily rest ko. Pag nag-daily rest ka na, isang mahabang ganun na lang yan siya pag nag-daily rest ka. So kinabukasan yan, hindi mo na ito siya gagamitin. Panibagong pilas ka ulit ng papel kung ganun pa rin ang sistema ng Taco ninyo. So ngayon, dahil tapos na akong bumiyahe, tsaka ako nilagay dito yung saang bansa ako nagtapos. Ito yung 2. Nasa Norway pa rin ako. Dito ako nagtapos sa Norway. O kung nagtapos man ako sa Sweden or sa Denmark, siguro nilagay ko rin dito Sweden or Denmark. Tapos tsaka ko inilagay dito yung kilometrahe. Ganun po ang paggawa ng manual diagram mga papa, no? At isa pa, itong papel ninyo, itong manual diagram ninyo,
itago nyo po ito mga papa, itago ninyo. Dahil hahanapin ng pulis ito kung sakasakaling ikaw ay makontrol. Itago ninyo ito, or pwede rin nyo rin namang after 2 months na kahit nasa nyo kung gawin yung souvenir, pwede. Importante lang, pag na-control tayo, mayroon tayong maipakita para alam ng pulis na ikaw as a European truck drivers ay alam mo ang rules. So yun po mga papa, no, kung paano gumawa ng diagram para doon sa ating activities kung sakasakaling masira yung tako natin or mawala yung ating tako license. So yun lang mga papa, thank you. Sana nasundan natin yung ating panibagong kaalaman sa tako natin. Thank you.